Ako po ay naniniwala na si Paulo Tantoco ay biktima. Hindi po siya kriminal. Bagamat malinaw na siya ay namatay na sa overdose ng cocaine. Siguro po, dapat binigyan lang natin siya ng tulong para magpagamot bago naging, wala na po, no? Naging mitsa na sa buhay ang kanyang naging karamdaman na drug use. Kaya kami po ay patuloy na nakikiramay sa pamilyang Tantoco. Pero sana, dahil kapamilya naman po nila ang pumanaw sa mga circumstance na dapat naiwasan, lalong-lalo na kung tumawag ng tulong sa panahon na po pwede pang masalba si Paulo kung tumawag ng tulong, kung hindi na magitan. Di umano, sang-ayon na isang testigo doon sa police report na nakuha ng isang vlogger na pinagdududahan na si Liza Araneta Marcos, dapat naman makamit nila ang katarungan. Sana naman po, dahil ang mga Tantoco ay hindi lang alta kung hindi may sapat na kakayahan, paglaban naman po nila yung karapatan ng kanilang anak na gumaling sana at karapatang mabuhay kung hindi po ipinigil yung pagbibigay ng kinakailangan niyang tulong sa panahon na kinakailangan niya yon. Alam niyo mga kababayan, dapat po yung pamilya po ni Mr. Tantoco ay magsalita na po dahil kung ako po yung tatanungin nyo, yung ginagawa po nito nila Harry Roque ay ginagamit po yung event, yung nakakalungkot na pangyayaring iyon sa kanilang kamag-anak kay Mr. Tantoco para po sa pamumulitika. Yan po yung aking nakikita, yan po yung aking obserbasyon. Yung kampo po ng mga DDS nila Harry Roque, ginagamit po yung balungkot na nangyari kay Mr. Tantoco para po sa kanilang pamumulitika, para i-advance ang kanilang mga idol, at para po papangitan ng imahe ng admin ni PBBM. Kaya po para po sa akin, dapat po magsalita na ang pamilya ni Mr. Tantoco kung hindi po nila nagugustuhan ang ginagawang ito ng kampo ng mga DDS na paggamit sa nangyari sa kanilang kamag-anak, ay dapat po sila magsalita at suwayin or pagsabihan ng mga ito. No? Kasi tignan nyo yung ginagawa nila. Sila Harry Roque, sila yung maraming kuda. Yung mga DDS, sila yung maraming sinasabi, sila yung maraming reklamo. Pero yung pamilya Tantoco, wala naman po tayong narinig sa kanila na sinasabi nila na meron silang mga taong gustong habulin at panagutin dun sa nangyari sa kamag-anak nila. Hindi po ba mga kababayan? Pero sila, marami silang sinasabi at pilit po nilang, kasi ito po yung goal nila no? Evident naman po ito, obvious. Ang goal nila is i-link ang pangalan ng First Lady sa nangyari kay Mr. Tantoco. Yun po yung goal nila. At yun po yung ginagawa nila simula nung nangyari yung malungkot na pangyayaring iyan kay Mr. Tantoco. Wala pa man po yung sinasabing police report. Pangalawa, yung sinasabing police report nito nila Harry Roque, yung pinapakita nila sa social media, na tuklasan po ng Net25 na yun daw po ay peke. No? Babasahin ko po sa inyo yung report ng Net25. Ito po, papakita ko sa inyo yung reply ng Beverly Hills Police Department po yata ito sa email ng Net25. Para bigyan kayo ng summary, sabi dito, exclusive, nakakuha ang Net25 News and Information ng original copy ng Beverly Hills Police Department letter report sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Makikita sa ipinadalang incident report, ayan, pinapakita ko sa inyo, na walang binanggit na dahilan ng pagkamatay. O wala daw binanggit na dahilan ng pagkamatay. Ayon nga doon sa ibang report, accidental or unintentional. And sabi pa dito, walang binanggit na dahilan sa pagkamatay at mga personalidad na sinabing inimbestigahan sa insidente. Kabilang ang pangalan ni First Lady Liza Marcos Araneta or Liza Araneta Marcos. So, sinasabi dito, walang binanggit na dahilan ng pagkamatay at walang binanggit na mga pangalan ng mga personalidad. Sa pagkakaunawa ko sa post na ito, hindi rin daw nabanggit ang pangalan ni First Lady. Sinabi ni BHPD Detective Chris Coulter na wala silang inilabas na ganong impormasyon at ang kumalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered. Ayan po ay report ni Weng de la Puente ng Net25. So, malinaw, sinabi ng BHPD detective na si Chris Coulter, wala silang inilabas na ganong impormasyon at yung kumakalat na dokumento sa social media ay tampered, no? So, hindi po natin alam kung saan kinuha nila Harry Roque yung kanilang pinapakalat, yung kanilang pinapakita sa social media, yung kanilang pinapaniwalaan. Ano?
So ito po kasi yung report ng Net25, sinasabi nila na mismong BHPD po ang nag-reply sa kanila. At nakita niyo naman po yung pinakita ko sa inyo na reply po ng BHPD. No? Tampered daw yung lumalabas sa social media, sa publiko, at wala daw silang binanggit na pangalan ng kahit sinong personalidad na pinaiimbestigahan, at wala silang binanggit na cause ng pagkamatay ni Mr. Tantongco. Pero kung doon nga po sa sinasabing sa ibang report, sabi overdose daw po, and then may kinalaman pa sa something cardiovascular or may kinalaman sa puso, no? So, kung yun po yung report, wala din naman sinabi doon na may kinalaman sa First Lady at naandoon sa pangyayari, no? Doon sa lokasyon or doon sa lugar kung saan po pumanaw si Mr. Tantongco. Wala namang pong sinasabi na naandoon ng First Lady. So, talaga namang ang mga ito, sila Harry Roque, ang kampo ng mga DDS, gagawin po ang lahat, no? Mailink lamang ang pangalan ng First Lady. Sinasabi pa nila, ito si Harry Roque, meron po itong video na napanood ko. Sinasabi niya na parang pinasumon daw po si PBBM ni Donald Trump dahil sa pangyayaring yan. Hindi niya sinasabi ng derechahan, pero yun po yung kanyang ini-imply. Yun yung kanyang ini-insinuate, no? Na kaya pupunta si PBBM sa Amerika sa July 20 until 22 ay dahil baka daw ito ay pinasumon ni Donald Trump dahil sa pangyayaring yan. Mali po mga kababayan, hindi pa po lumalabas ang report patungkol po sa reason ng pagkamatay ni Tantongco. 6 days ago, nabasa ko na po yung balita na in-announce po ni Secretary Rubio ng USA na makikita po si Donald Trump at saka po si PBBM. Wala pong kinalaman dito yung nangyari kay Mr. Tantongco. Ano naman pong interest ng US? No? Patungkol po sa pangyayaring iyon. Ito po, yung pangyayaring iyan ay hawak na po ng Beverly Hills Police Department at ng ating siguro DOJ or ng ating kapulisan din, and hindi na po makikialam dito ang mga head of state, no? So isang malaking kasinungalingan na sinasabi or ini-insinuate or ini-imply nila Harry Roque na kaya po pupunta si PBBM sa Amerika para makipag-meet kay Donald Trump ay pinapasumon ito dahil sa pangyayaring iyon. Iyan po ay paraan, style nila Harry Roque para po idikit ang pangalan or bahida ng pangalan ng admin ni PBBM or ni PBBM at ng First Lady sa nangyari po kay Mr. Tantongco. Malungkot po yung nangyari kay Mr. Tantongco at dapat po binibigyan natin sila ng respeto at privacy. At pagkakataon na magluksa sa nangyari sa kanilang kamag-anak. Pero anong ginagawa ng mga DDS? Nila Harry Roque, ginagamit po yung pangyayaring iyon, yung malungkot na pangyayaring iyon sa pamumulitika. Hindi po ba mga kababayan? Kaya dapat po magsalita na po ang pamilya ni Mr. Tantongco. Kung sila ba ay, kung hindi nila ito nagugustuhan, magsalita na sila para tumigil na po ang mga taong ginagamit ang pangyayaring iyon para sa mga personal nilang interest at advantage. Sinasabi din ni Harry Roque na biktima daw si Mr. Tantongco at dapat daw po na ipagamot or na ipagamot, kumbaga. So, sinasabi po ni Harry Roque na si Mr. Tantongco daw po bilang isang, sinasabi niya, sa pagkakaunawa ko bilang user ay biktima din at dapat daw ipagamot, no? Yun yung pagkakaunawa ko. So, doon ko nakita na napaka-hypocrite talaga ni Harry Roque. Kung sinasabi niya na ang mga user, ito po kasi yung pagkakaunawa ko. Sinasabi niya na ang mga user, ito, basahin nyo, ang mga user ay biktima rin. Ang importante ay umamin na kayo ay biktima rin. Self-denial is the most difficult stage. Overcome it and that is the first step towards healing. And dun nga po sa nangyari kay Mr. Tantongco, parang sinasabi niya na biktima rin po si Mr. Tantongco bilang isang user. Yun po yung pagkakaunawa ko. Well, tama naman yun, no? Para po sa akin, dapat po tinutulungan silang magamot at tinutulungan po silang makaahon, no? Makawala sa addiction. Yun po yung tamang gawin. Lalo-lalo na yung mga mahihirap na kumapit sa patalim at talagang nalulong sa masamang bisyo dahil sa kahirapan at kung ano-anong social issue. Ngayon, ang sa akin lang, lumabas po ang pagiging hypocrite ni Harry Roque nung sinabi niya yan. Kasi, nung panahon nila, nung admin ng kanyang idol na kanilang pinupuon, ang dami pong user ang nasawi. Yung iba na EGK, yung iba inosente. So kung sinasabi ni Harry Roque na dapat ginagamot at tinutulungan, bakit sandamakmak ang EGK at mga inosenteng nadamay?
sa war on drugs ni Duterte. Hindi po ba mga kababayan? So napaka-hypocrite ni Harry Roque sa part na yan mga kababayan. Bakit po ba niya sinasabi ngayon ito na ang mga user ay biktima? Dahil pinaparinggan po niya si PBBM at si FL. Yun po yung pagkakaunawa ko. Na sinasabi niya na dapat magpagamot po ang first couple. At si BP Sara po muna ang humalili. Bakit ko nasabi yun? Dahil mismo lumabas sa bibig niya. So ngayon nagpapaka-hypocrite si Harry Roque na nung panahon nila ang daming EGK. Hindi naman nila tinulungan yung mga user Tinumba ng tinumba kahit hindi naman lumalaban. At may mga inosente pang nadamay. Ngayon, sinasabi niya na ang mga user biktima at dapat tulungan dahil pinaparinggan niya ang first couple at gusto niyang itanim sa utak ng mga tao na ang first couple ay mga user. Pakinggan niyo po ang sinabi niya, mga kababayan. Paupuin ninyo, miski panandalian habang kayo nagpapagamot si Inday Sara Duterte dahil nga po sa mga pagsubok na hinahabarap natin at ang aking pakiusap, hindi naman kayo kinakailangan manatili sa kapangyarihan habang kayo may ganito kapansanan dahil nandiyan naman ang Vice President. Kaya nga merong Vice President. So yan po yung reason kung bakit nagpaka-hypocrite si Harry Roque na sinasabi niya na yung mga user ay biktima. Dahil gusto niya, narinig niyo naman, no? Dahil gusto niya na magpagamot daw po si PBBM at paupuin muna si BP Sara. Yun po yung kanyang gustong mangyari. Ganyan po kadesperado si Harry Roque. Kasi alam niya, hindi na po siya makakabalik dito Talagang hahabulin po siya ng batas. Alam niyo, sa totoo lang, minsan ako po nalulungkot at napoprostrate. Dahil sa sobrang namimihasa na po itong mga ito, abuso na po. Pero yung ating pong gobyerno, sana man lang, habang kami mga vloggers po ay nakikipaglaban sa mga narrative ng mga ito, sana aksyonan na nila ito. Dahil sobrang namimihasa na, nagiging normal na po ang pambabastos, pangwawalang hiya, at pagpapakalat ng fake news. So sana po ang Malacanang, ang palasyo, ay gumawa na ng isang bagay na magiging effective para ang mga ito ay mapanagot. No? Okay lang sana kung tama yung mga sinasabi nila Pero kung mali naman, dapat hindi hinahayaan. Tignan niyo yung ginagawa ni Senator Risa Hontiveros. Naglabas ng bidyong mapanira si alias Rene. Anong ginawa ni Senator Risa Hontiveros? Pumunta po siya sa DOJ, pumunta siya sa NBI, at nakipag-coordinate siya sa PNP. Papanagutin niya si alias Rene. Nasaan ngayon si alias Rene? Hanggang ngayon hindi lumalabas. Dahil alam ni alias Rene sa sarili niya na hindi totoo yung mga sinabi niya. Kaya hindi niya kayang harapin si Senator Risa Hontiveros. Anong nangyari? Tumahimik. Nagpatuloy ba sa pagsisinungaling si alias Rene? Nagpatuloy ba siya sa paninira niya? Sabi niya may lalabas ng ebidensya. Wala, di ba? Hindi na siya nagpalabas ng panibagong video. Wala na si alias Rene. Hindi na natin siya mahagilap. Dahil inaksyonan ni Senator Risa Hontiveros. So kung ganyan po sana yung gagawin ng Malacanang ng palasyo, panigurado ang mga ito ay mangingimi. Magkakaroon sila ng pagdadalawang isip, no? Yung mga vloggers na kinasuhan ni Senator Risa Hontiveros, nagpatuloy pa ba sila sa kuda nila? Sa paninira nila kay Senator Risa Hontiveros? Di po ba tumahimik sila? Ano ginawa nila? Dumepensa na lang sila. Nagpaliwanag sila sa mga live nila at kung ano-anong depensa ang ginawa nila kasi nagkaroon sila ng pagkatakot na papanagutin na ang ginagawa nilang pagsisinungaling. So sana po ang palasyo ay panagutin na. Hindi lamang po si Harry Roque. Sandamakmak po sila na gumagawa ng ganyan. No? Sinabi ng Net25, ayon sa report nila, sabi ng BHPD, tampered, hindi totoo yung police report na inilabas ng kampo ng mga DDS. So, hahayaan na lang ba natin yon? Hindi ba natin papanagutin ang mga gumawa nun? Hindi ba natin kakasuhan? Hindi ba natin ipakukulong ang mga nagpapakalat ng mga malisyosong chismis, malisyosong balita at peking balita at mga gawa-gawang dokumento para manira? Hindi ba natin papanagutin yon? Hindi po ba mga kababayan? Kaya umaabuso. Yun po yung nakakalungkot. Dapat po gamitin natin ang ating karapatan, ang karapatan ninyo na protektahan ng inyong pangalan. Panagutin nyo. Although kami mga vloggers, nandito kami para sumuporta at dumepensa. Pero hanggang dito lang po yung kaya namin gawin. Hindi po namin kayang papanagutin ang mga taong yan. Ang nakakalungkot ito, mas marami po naniniwala sa kanila kaysa sa amin na nagpapaliwanag. Yun po yung nakakalungkot. So lumabas po ang totoo sa mismong bunganga po ni Harry Roque kung bakit niya ginagawa ito. Kung bakit sinasabi niya dapat magpagamot or gamutin ng mga user. Kung bakit sinasabi niya biktima rin ng mga user.
Lumabas po ang totoong dahilan kung bakit siya nagiging hypocrite. Kasi hindi naman niya sinasabi yan nung panahon na kasagsagan ng EGK na ang daming namamatay. Hindi po ba? Hindi niya sinabi na, wag niyo itumba ng itumba, ipagamot niyo, mga biktima din yan. Wala naman pong sinasabing ganun si Harry Roque. Pero ngayon sinasabi niya, dahil pinaparinggan niya ang first couple, at dahil mismo sa bibig niya lumabas na paupuin daw muna si BP Sara at magpagamot po sila PBBM. Yun po yung pagkakaunawa ko sa sinasabi niya. So mga kababayan, nakita na po natin kung ano talaga ang layunin ng mga taong ito. Ganyan po kadesperado si Harry Roque, mga kababayan. Araw-araw ganun po ang ginagawa niya. At ito pa ang isa sa kawalang hiya ang ginagawa ng mga yan. Panoorin niyo po, pinapahiya po nila ang presidente ng Pilipinas, sa mga foreigners. Tinuturuan pa nilang mambastos. At tignan nyo kung paano nila tinuruang basusin ng isang foreigner, si PBBM. Yeah, it's only there. Bangag. Butot. Liwi. Okidoki. Mesdames et messieurs, nous sommes... Bangag. Butot. Liwi. Okidoki. Ayan mga kababayan, di ba napakawalang hiya? Talagang yung foreigner, wala naman pong kaalam-alam yan sa issue ng Pilipinas. Wala naman pong kaalam-alam yan sa mga ganong salita, sa ganong mga chant. Pero tinuruan po nila, no? Tapos binidyohan at in-upload sa social media. Parang gustong palabasin na kahit mga foreigner ay ayaw kay PBBM, binabasa si PBBM. Pero ang totoo, tinuruan lang naman po nila yan eh. Wala naman pong kaalam-alam yan sa nangyayari po sa bansa natin. Pero bakit po siya nagsasalita ng ganyan? Bakit siya nagchachant ng ganyan? Dahil tinuruan po nila Harry Roque, in my opinion. Yun po yung malamang na nangyari dyan. Kasi wala naman pong alam niya na mga ganong salita eh. Tignan nyo kung gaano kawalang hiya po ang pinagagawa ng mga yan. Pati mga foreigner, tinuturuang mambasto sa ating presidente, sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. Mga Pilipino pa ba sila Harry Roque, mga kababayan? Ganon po kawalang hiya. So kayo na po humusga mga kababayan. Kaya ako minsan naisip ko talagang deserve ng mga puon nyo, ng mga idol nyo, yung nangyayari sa kanila na nakukulong, nai-impeach, at nakakasuhan. Dahil sa mga kawalang hiyaan nyo, nakakarma kayo. Para po sa akin, deserve nyo yung mga kamalasang nangyayari sa inyo ngayon. So yun lamang mga kababayan, salamat po sa panonood. Sana po yung malike ang video natin. At sana po yung makapag-komento kayo at makita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.